Isa po sa gumawa ng ating 1987 Constitution. Ito si Attorney Christian Monsod. Ito po ay dati ring chairman ng Commission on Election. At ang kanyang paniniwala, talagang ngayon ang trial. Hindi basihan ang recess. Hindi kung muna ka-recess dapat ay hindi magtatrabaho ang mga senador. Okay? Ito yung kanyang paliwanag. Importante ito. Silang gumawa ng saligang batas na siyang pinagbabasihan ngayon ng lahat ng ating mga galaw at ginagawa. Kaya makinig ang mga senador dito sa sinasabi ni Attorney Monson na siya hong isa nga sa membro ng Constitutional Commission o CONCON o gumawa ng saligang batas or Constitution. Should it be now? Ayan, sa interview po. Immediately. It means immediately. Now, yes, the other day, one of the speakers in a forum said that this now in recess and it cannot be done. I don't agree with that. When the Constitution is self-executory, and it says it must proceed forthwith. So the Senate must respond to that mandate of the Constitution. They can still meet, they can have 1 month or 2 months of trial, and then the trial can continue on with the new Senate afterwards. But they cannot excuse themselves from the. As a matter of fact, I think there should be a census on the 24 senators if they're willing to meet immediately in order to start the process so that we will know after the elections in 2025, May 2025, who we can accuse of violating the Constitution. All right. So, sir, if the Senate does not begin the process immediately, what can the law do? The law can do something. As I said, the constitutional provision is self-executory, and they know how to read. They can look at the minutes of the meetings of the Constitutional Commission. That this should be done as quickly as possible. And they cannot give an excuse that there is an election, there's election campaign. Well, they will be on television while this trial is ongoing, and maybe the people can see for themselves what their values and alignments and politics are of these senators, which is a good lesson for the voters in May. Ayan, so pati na yan. Sabi nga niya, isang magandang basihan, kaalaman ng mga butante. Parang sinasabi dyan ni Attorney Monson, tayo mga Pilipino magising na. Tayo mga butante, mag-isip-isip na ngayon pa lang. Na pag mag-i-eleksyon ay maglagay tayo ng alam nating nakakaintindi ng batas at susunod sa ating saligang batas. Kasi hindi mo masisi na bakit ganyan ang mga statement po ni Attorney Monson. Kasi nga po, siya yung gumawa, isa siya sa gumawa ng saligang batas. At malinaw na malinaw nila sa kanila na pag natanggap mo ang article of impeachment, kaagad-agad dapat aksyonan ng Senado. At hindi daw, sabi niya, I disagree na ang rason ng mga senador ay nakareses sila, kaya hindi sila pwede mag-resume. Hindi daw yun. Kailangan yung sundin ay yung saligang batas na mag-trial kayo ngayon. Huwag patagalin. Dahil ang utos nga ay kaagad-agad after nyo matanggap. Nako. Matatawa ka na lang talaga rito sa mga nangyayaring ito. Tapos ngayon, pasintabi na, ang mga kandidato pa naman, karamihan doon. Talagang hindi nga yata nga alam kung ano yung saligang batas. Na hindi nga nila tinatalakay sa kanilang mga rally ngayon. Meron na ba kayong nadinig na kandidato ngayong pro-senador? Lalo na sa mga pro-Duterte, pro-Sara, na nagtalakay sa kanilang mga speeches na ginagawa sa kampanya, ang may kaugnayan sa saligang batas, may kaugnayan sa trial, may kaugnayan sa posisyon ng Senado.
Kasi hindi nila may paliwanag. Pangalawa, umiiwas sila. Kaya ang dapat gawin sa oras ng mga ambush interview at saka media fora, yan ang gawin. Tanungin sila ng tanungin. Ano ang posisyon nyo sa isyong ito? Kailangan ba ang trial o hindi? Ngayon, pag sinabing hindi, o di paliwanag mo. Pag sinabing ngayon na, o di okay yun. Kasi yun ang sinasabi ng saligang batas. At yung iba pang mga national issue na hindi humadala, hindi ma-discuss, hindi magawang topic ng mga kandidatong nagsasalita sa mga rally, sa mga stage na mga gustong maging senador. Tama yung sinabi ni Atty. Monson. Isang kaalaman ito dapat maging kaalaman sa lahat ng botanteng Pilipino. Itong kasalukuyang estado ng Senado. Kalagayan. In other words, kung ating lalaliman ang paliwanag na yan ng mabutihing lawyer, dismayado rin siya katulad ko. Dismayado rin siya na katulad ninyo ng mga Pilipino sa performance ng ating Senado. Malayong malayo, tulad ng sinabi ko sa nakaraan, ang performance ng Senado ngayon compare sa mga magagaling, mga eksperto sa mga batas, magandang mga talakayan at debate at prinsipyo ng mga senador noong mga panahong yun. 30, 50 years ago, 40 years ago. Kumpara ngayon na parang showbiz na lang. Parang papogi na lang, puro gimmick na lang ang galawan ng ating mga senador now at yung mga gustong maging senador pa. Saan tayo pupulutin pagkaganyan? Global technology. Global na ang galawan ngayon. Buong mundo. Mataas na ang standard ng pamumuhay. Mataas ang standard sa teknolohiya. Mataas ang level ng buhay. Mataas ang galawan. Pero tayo, pababa ng pababa ang mga opisyal na ating inilalagay. Nagkukulang o baka hindi na lang talaga alam kung ano ang kalagayan ng bansa, ano ang kakaharapin nating problema sa darating na mga panahon, saan ilalagay ang mga Pilipino pagdating ng 10 years, another 20 years, na paano tayo makakahabol sa mauunlad na mga bansa sa mundo. Wala silang plano ron. Dito lang ho sa pagsunod sa ating mga batas, hirap na sila eh. Samantalang ang trabaho nila ay gumawa ng ating batas. Saan tayo pupulutin kung hindi tayo magiging marunong sa pagpili ng kandidato? Gagawin ba natin na parang kwela, joker, showbiz ang galawan sa Senado? Hindi ba natin pwedeng itaas itong antas na ito ng kaalaman, karespeto, level na pang-international, pang-national, hindi yung level na pang-mababang galawan, pang-bakyang galawan, yung tawag ito, mababang level, hindi dapat ganon. Kailangan mataas. Okay? Yun yung kailangan natin. Pero, iwan ko kung paano. Nakakapag-isip din. Kaya kung minsan may mga Pilipino hindi na maiwasan, gusto nang umalis ng bansa at mga manirahan sa ibang bansa, hindi naman pwedeng gano'n. Kasi kung mahal mo ang Pilipino, dito ka. Kung mahal mo ang Pilipino, paninindigan mo, dito tayo. Maraming Pilipino nasa abroad, bumabalik dito kasi talagang iba ho ang ating bayan. Hindi natin pwedeng kalimutan ito. Pero kung mataas lang ang level, kaalaman, talino at prinsipyo ng ating mga leader ng bansa, hindi lang sa Senado, palagay ko, uunlad. Mayaman ang Pilipinas kasi. Mayaman tayo. Kulang lang sa implementation ng batas at yung iba maaaring kulang din sa kaalaman kung ano ang dapat gawin. Hindi naman tayo nagmamarunong. Pero kayo kasi ang nag-a-apply. Mga kandidato ang gustong maghawak ng posisyon sa national and local position eh. Kaya kayo dapat ang ating hahanapan kung karapat-dapat kayo. Di ba? Lalo na ho sa Senado. Napakataas na posisyon yan. Ingat lang po tayo. Please like and share ng video ito. Nagsalita na ang gumawa ng saligang batas. Hindi tama, hindi sa naniwala sa ginagawa ng Senado ngayon. Labag sa kagustuhan ng batas at kagustuhan ng mamamayan ang posisyon ngayon ng liderato ng Senado.